Kamusta mga ka-diskarte chicks? Welcome back sa ating channel no kung saan ang sabihin tungkol sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 reasons bakit nagagawang makipag sex sa iba ng jowa mo. Bakit kaya mahal ka naman ng jowa mo pero nagagawa pa niya makipag-joke-jokean sa iba? Heto ang tatalakayin natin sa video na ito. Tara, simulan na natin ang 10 posibleng dahilan. Number 1, size matters. Totoo bang size matters sa larangan ng pagkikipag sex? May mga nagsasabing wala daw naman yan sa laki o liit ng talong. Pero sa aking palagay, ang tingin ko ay it matters. Basta wag naman sobrang laki ng talong at hindi na rin ito kaaya-aya at magiging masakit na rin. Pero wag namang sobrang liit ng talong na halos hindi maramdaman kung pumasok ba sa kuweba o hindi ang talong. Meron talagang tinatawag na optimum size ng talong, depende rin sa laki ng kuweba. So sa tingin ko mga kadiskarte, ang medium size na talong ay sapat at kaaya-aya sa tamang lamang. Number 2, performance. Ngayon mga guys, hindi lamang sa size yan. Merong malaking talong pero kapag sumabog naman ay sobrang bilis naman. Meron namang maliit na talong lamang pero sobrang tagal naman. At meron namang medium size na talong na hindi naman masyadong matagal o hindi rin naman masyadong mabilis. Ayon sa pag-aaral, ang average na pagsabog ng bulkan ay inaabot lamang ng hindi lalagpas ng 5 minuto. Ang problema dito mga guys, ang mga babae ay parang diesel, matagal uminit. Kaya nga maraming nagsasuggest na mas tagalan ninyo ang foreplay o ang romance para sa ganon sapat na ito para maging basa ang kuweba at malubricate ito. Ang hirap sa karamihan ng lalaki. Iniisip lang nila pasok ng pasok sa kuweba para makaraos lang. Tandaan ninyo mga guys, kung ayaw ninyong magloko ang mga jowa ninyo, unahin nyo muna ang kaligayahan nila bago sa inyo. Huwag nyo gawing parausan ang mga jowa ninyo at kayo rin mananawa sa inyo yan at baka maganap na kaligayahan sa iba. May kasabihan nga, kung malamig na sa inyo ang jowa ninyo, malamang may nagpapainit ng iba dyan. Number 3, ubos na ang pondo. Guys, liliwanagin ko po ito ha. Depende sa kung anong klaseng relasyon meron kayo ng babae. Maaring jowa mo ito o baka asawa mo na ito. Sa totoo lang, pwede itong mangyari sa tunay na buhay. Kapag ang babae ay umaasa sa inyong financially sa kung ano bang dahilan, maaring wala siyang hanap buhay o maaaring sugar daddy ka lang niya o baka asawa ka niyang talaga. Kapag wala kayong maihain pagkain sa kanya, pwede makaisip yan ng mga bagay-bagay na pagkukunan niya ng pera, lalo na't kung alam mo namang sugar daddy ka lamang niya o mayroong benefits siyang kayong nakukuha sa isa't isa. Kung sugar daddy ka nga niya, tandaan mo, kapag wala ka nang maisustento sa kanya, huwag ka nang magulat kung hahanap siya ng greener pasture. Ika nga o mas birding damuhan. Ganon talaga mga guys ang mga babae may sugar daddy. Kaya lang sila pumapayag kasi nga may benepisyo siyang nakukuha sa inyo kapalit ng ligaya ninyo. Kaya kung nasa ganyang sitwasyon kayo, dapat alam nyo na ang mangyayari kapag naubos na ang pondo ninyo. Huwag na kayong magugulat
Hindi na po yan bago sa lipunan. Nangyayari naman talaga yan sa totoong buhay. Number 4, mahilig. Katulad ninyo mga lalaki, meron ding mga babaeng mahihilig sa SEX, lalo na't nasa edad ng kainitan at iba-iba ito sa mga babae. Merong medyo bata pa, meron din may nasa edad na rin. Depende. Kaya kung ang jowa ninyo ay medyo mainit at palaging nag-aaya sa inyo, obserbahan nyo rin siya. Hindi naman porket hot siya sa inyo ay ibig sabihin gagawa siya ng ganitong mga bagay. Sinasabi ko lang na merong mga babaeng mahihilig talaga sa SEX. Iba-iba ang dahilan. Maaari adventurous lamang sila o gusto lang tumikim ng iba't ibang putahe ng ulam o gusto lang maka-experience ng marami, especially kapag bata pa rin. Kaya pakiramdaman din ninyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na! As in, now na! Number 5, walang time. Heto guys, kapag masyado kayong abala sa inyong hanap buhay o trabaho at wala kayong oras makipagyug-yugan sa inyong mga jowa, palagay ko isa ito sa madalas na dahilan bakit nakikipagyug-yugan ang jowa ninyo sa iba. Oo nga't naghahanap buhay kayo para ibigay ang pangangailangan nila tulad ng pagkain sa mesa, damit, gamot at kung ano-ano pa. Pero naisip nyo na rin ba na ang yugyugan ay napaka-importanteng pangangailangan din ng babae? Kaya napaka-importante na bigyan ninyo ito ng tamang atensyon at sapat na oras o schedule. Ang physical intimacy ng mag-asawa ay sobrang importante. Huwag ninyong pabayaan na iba ang magpupuno o gagawa ng inyong obligasyon sa asawa ninyo. May mga bagay na higit pa sa pera. Number 6, na tukso. Guys, kapag very attractive at maganda ang inyong partner, na siya yung tipong ligawin at lapitin ng mga lalaki, ay sagang init din ang dapat ninyong gawin. Huwag nyo siyang masyadong higpitan, pero huwag namang sobrang luwagan. Dapat may mga limitasyon kayo sa kanya, tulad ng pag-alis-alis na pupunta kung saan-saan, tulad ng mga bars, mga parties, lalo na't may kasamang inuman o alak. At hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari kapag siya ay na-impluwensya na ng espiritu ng alak. Ika nga, kung may alak, may balak. Posibleng siya ay matukso sa isang kagwapuhang lalaki, sapagkat katulad ninyo ang babae rin ay marupok sa tukso. Kaya ang maganda ay hanggat maaari ay iiwas nyo na siya sa mga tukso. Number 7, hindi masarap kumain. Ang isang controversial na issue pagdating sa pakikipag SEX ay sa larangan ng pagkain. Alam naman natin mga guys na sadyang mahirap paligayahin ng mga babae. O sa madaling salita, bihira sa mga babae ang nakakaraos. May mga pag-aaral na nagsasabi na sa 10, baka 2 lang o 3 lamang ang nakakaraos. Kaya yung iba ay dinadagdagan ang performance sa pagkain o ginagalingan kumbaga. Meron kasing mga lalaki na talagang kumakain naman pero hindi marunong. Ang pagkain kasi ng bibingka ay nakakatulong talaga. So ang advice ko sa inyo mga guys, lalo na sa hindi naman talaga kagalingan ng laki ng talong, ay bumawi kayo sa pagkain.
pag-aralan ninyo kung papaano ang tamang pagkain ng bibingka. Number 8, dalawa kayong jowa niya. Mga guys, kung ang ilan sa inyo sa may reserbang jowa, posible din gawin ng babae yan. Kung kaya ninyo magkaroon ng reserba, ay kayang-kaya rin ng mga babae yan. O maaaring wala kayong reserba pero pwedeng siya ay merong spare tire o reserbang gulong. May mga babaeng mauutak mga guys, magagaling magtago, kaya huwag kayong magtaka kung ito ay posibleng mangyari. Number 9, trip lang niya. Guys, heto hindi naman kadalasang nangyayari, pero pwede rin talaga. Minsan trip lang o yung tinatawag na one night stand. May mga lumalabas sa pag-aaral na kesyo ang babae daw ay kaya rin maghanap ng thrill sa buhay tulad nga ng one night stand. So, kapag nabigyan ng pagkakataon, pwedeng mangyari talaga ito sa ilang babae. Maaring aksidenteng nagkita sila ng dati niyang jowa o pwede rin sa lalaking bago lang niyang nakilala. Number 10, hinahanap-hanap niya ang luma. Heto guys, hindi far-fetched na mangyari kapag ang babae ay naka-experience ng sobrang sarap na talong sa dati niyang jowa o kahit hindi niya jowa, na kahit na kung tutuusin ay happy naman siya sa iyo, pero minsan meron talagang experience na talagang hindi niya makalimutan sa mga nakaraang jowa niya na binabalik-balikan niya, hindi dahil sa mahal pa rin niya, kundi dahil sa hinahanap-hanap niya talaga ang ganong kakaibang experience. So watch out guys. Disclaimer po ulit mga guys. Ang mga nabanggit ko ay ilang posibleng senaryo kung bakit nakikipag sex pa na ang jowa ninyo sa iba. Maaaring mahal niya talaga kayo pero may mga realidad din na talagang nangyayari din naman ang mga ito sa totoong buhay. Hindi ko po ini-encourage ang ganitong gawain ng mga babae. Bagkus, ini-encourage ko ang tamang komunikasyon sa mga magjowa para pag-usapan nila ang mga issues na ganito. Ito ay upang pagtibayin palalo ang kanilang relasyon at ilayo sila sa ganitong mga sitwasyon. Ang mga senaryong nabanggit ay hindi nag-a-apply sa lahat ng babae sapagkat iba-iba ang bawat sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.